Sa nakaraang video ay nakita natin kung papaanong tinalo at nagawang maputol ni Yuun ang isa sa mga braso ng Hangul na Young Master, Qian Yuchan. Matapos sabihan ni Yuun ang mga papalapit na grupo ng Young Master, ay sinabi ng isa sa mga ito na magsihinto ang lahat sa paglapit sa kanilang Young Master. Kaya naman ay inutusan ni Yuun ang Young Master, na ibigay na nito ang pusta base sa kanilang napagkasunduan. Nagtanong naman ang Hangul sa kanya kung paano niyang nagawa ito, nagtaka naman si Yuun sa kung ano ang sinasabi niya. Sinabi nito na paano nitong nagawa ang isang napakagandang teknik gamit lamang ang Seven Demon Sword Technique. Nilinaw naman sa kanya ni Yuun, kung ang sinabi niya ba ay isa lamang Seven Demon Sword, na agad namang sinang-ayunan ng Young Master. Kaya naman sabi ni Yuun na kung ganun lang niya ito tignan at maliitin, ay masyado pa itong mahina upang pag-usapan ang patungkol sa mga sword techniques. Nabigla naman ang Young Master sa sinabi ni Yuun, dahil naalala nito ang kanyang sinabi dito, na masyado pa itong mahina, upang pagbantaan ang kanyang buhay. Naiinis naman itong sinasabi sa kanyang isip na labis niyang pinaghirapan ang mapunta dito at maging isang Vice Lord candidate. Matapos ay iniutos nito sa kanyang mga kasamahan na ibigay ng mga ito ang kanilang mga yellow tag kay Yuun. Habang hinang-hina na ang Young Master ay sinabi nito na huwag nitong isipin na ito na ang katapusan ng lahat, at bigla itong bumagsak na sa lupa. Sa isip naman ng mga Hangul habang iniaabot ang mga yellow tag, ay maghintay lamang ito at babawian din nila ito sa tamang panahon. Matapos na maiabot ang mga yellow tag, ay sinabi nito kay Yuun na gaya nga ng sinabi ng Young Master ay huwag nitong isipin na hanggang dito na lang ito. Nang dahil sa madami pa itong sinasabi ay binigyan na lang ito ni Yuun ng isang malakas na suntok sa kanyang katawan, sa nangyari ay napaluhod na lang nitong tinitignan ng masama ang ating bida na si Yuun at sinasabi na sumunod naman sila sa usapan, kaya naman ay anong ibig sabihin nito? Pilyo naman nitong sinagot ang kadet at sinabing wala itong matandaang nangako siya na matatapos ang lahat sa pagkuha ng mga yellow tag. Nabigla naman dito ang Hangul na kadet sa sinabi ni Yuun. Dagdag pa ng bida na natutunan nito ang isang mahalagang aral mula kay Qian Yuchan, na huwag na lang iwan basta-basta ang mga talunan. Naiinis namang sinasabi nito na napakawalang hiya niya. At bakit kailangan pa nitong gawin ang mga ganitong bagay sa mga kalaban niyang natalo? Pagkatapos nitong masabi ang mga salitang iyon ay bigla siyang sinampal ni Yuun, at napatalsik ng malayo. Sabi ni Yuun na kapag sila ang gagawa ng mga ganitong bagay ay ayos lamang, ngunit napakawalang hiya kapag iba naman ang gagawa, at huwag maging Hangul ang mga ito. Kaya naman ay agad itong nagutos sa kanyang mga kasamahan, nahulihin ang mga natira at baliin ang mga balikat at mga binti ng mga ito, at agad naman ang lahat ay sumang-ayon. Matapos ay mabilis na nagsisugod ang mga ito sa mga natitirang mga kadet na kagrupo at kaanib kay Qian Yuchan, kitang-kita naman ang takot na nararamdaman ng mga ito habang papasugod ang mga grupo ni Yuun. Nang matapos na ang lahat sa pagbali ng mga braso at binti ng mga Hangul na kadet, ay ibinigay na ni Yuun ang mga yellow tag bilang kanyang pangako sa pagtulong ni Galyon at mga grupo nito. Nagtatanong naman ito kung bakit nito ibinibigay ang mga ito sa kanila. Sabi dito ni Yuun na wala naman na itong dahilan para kolektahin pa ang mga iyon. Sa isip ni Galyon habang papaalis si Yuun, na sa lugar na ito kung saan ay ang lahat ay patungkol sa survival of the fittest, ay hindi niya dapat na ibinigay iyon lahat sa kanila, at ang taong ito ay nakatadhana sa katanyagan. At dahil sa nangyaring ito, ay muntik na silang mapahamak dahil sa maling panig sila unang pumunta. Kung ganun ay hindi kaya mas magandang kung susuportahan nila si Qian Yuun, na maging isang Vice Lord. Matapos ay ang lahat ay nagsipagluhod kay Yuun, napansin naman ito agad ng bida, kaya naman ay napapatanong ito kung ano ba ang ginagawa nilang lahat. Nagsiyuko naman ang mga ito at sabay-sabay na sinasabi na gusto nilang ibigay ang kanilang mga katapatan kay Master Qian Yuun, at sana ay tanggapin niya silang lahat. Napangiti naman dito si Yuun dahil sa tuwang nararamdaman. Pinupuri naman ni Baekgi si Wang Hul dahil ang lahat ay nasunod base sa kanyang pinlano,
napapasabi naman si Heobong na ibang-iba ito mag-isip kung titignan ang kanyang pangangatawan. Sa demonic second floor infirmary naman, ay hindi maitago ni Dr. Beck ang kanyang tuwa at nagpapasalamat kay Yoon sa pagdadala ng ganito kadaming mga pasyente matapos ang parusa nito sa detention center. Naiinis naman dito ang gwardya sa nakikita niyang ekspresyon ng doktor, at napapasabi na upang tignan ng may masayang pagmumuka ang mga sugatang mga tao, ang isang ito ay baliw na. Sabi naman ng doktor na kung sino naman kayang pasyente ang uunahin niya ngayon, dahil hindi siya makapili sa dami ng mga ito. Sabi ng gwardya na isa, ay parang kahapon lamang nang dinala niya si Yoon dito dahil sa kanyang natamong internal injury, at sinong mag-akala na magiging halimaw ito. Agad naman silang tinawag ng doktor at sinasabi na huwag nang magdaldalan ang mga ito at tulungan siya, na agad namang nagsisunod ang mga ito. Sa kabilang silid naman ay napapangiti si Oh Jong, at napapasabi na hinahangaan niya talaga ang ating bida, at dahil doon ay susunod ito sa paglalakbay ni Yoon hanggang sa dulo. Sa Demonic Academy Director's Office naman, ay sinusuri ni Left Guardian ang kadet na si Hail Mayong. Sabi niya na ang isang ito ay walang duda na ang Demonic Blood Reversal Technique, agad naman itong nagsigawa ng isang chi technique sa katawan ni Hail Mayong, at maya-maya pa ay bumalik na agad ito sa kanyang kaayusan at muling nagkamalay. Agad naman nito siyang binati ng Right Guardian at sinasabi na mukhang bumalik na ito sa kanyang katinoan. Sa nangyari ay nagulat naman ang Hangul dito dahil sa hindi niya ito inaasahan na makikita. Napapaisip ito kung sa paanong paraan siya napunta sa silid ng Academy Director, dahil alam nito na siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pakikipaglaban kay Chian Yoon. Sinabihan naman siya ng director na may gusto itong itanong sa kanya kung paano nito natutunang gamitin ang Demonic Blood Reversal Technique. Nagulat naman dito ang Hangul sa gustong malaman sa kanya ng Academy Director. Napasabi naman ito na wala siyang ideya sa kung ano ang sinasabi sa kanya ng Academy Director. Sa sinabi nito ay napabuntong hininga na lang ang Right Guardian, at ginamitan ito ng chi upang ipaangat ito. Gulat naman dito ang Hangul na si Hail Mayong sa ginagawa sa kanya ng Right Guardian, kaya naman ay napasigaw ito dito at nagtatanong kung anong ginagawa nito sa kanya. Sa mga sinasabi nito ay tinititigan lamang siya nito at pinagmamasdan. Maya-maya pa ay binigyan ito ng matinding chi pressure sa kanyang buong katawan, sa nangyayari ay napapasigaw naman ito sa tindi ng sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. Sinabihan naman siya ng Right Guardian na hinaranggan na nito ang paligid gamit ang kanyang aura upang walang lumabas na kahit na anong tunog galing sa loob, kaya naman ay kahit na magsisigaw pa ito ay walang kahit sino na makakarinig sa kanya. At binasa nito ang mga ipinasa niyang impormasyon bago ito pumasok sa Demonic Academy, Hail Mayong, mula sa mid-sized clan, ang Sword Warrior Clan. At base sa opisyal na mga ulat ay ang kanilang clan ay hindi nauugnay sa kahit na anong clan, at ayun lamang ang kanyang ipinasang mga impormasyon. Nanginginig naman ito sa takot habang binabasa ang mga impormasyon na isinumite nito sa Demonic Academy. Nilapitan naman siya ng Right Guardian, at sinasabi na sa tingin ba nito na magaling na siya sa pagtatago ng sekreto. Kung titignan, ay naimaster na nito ang Demonic Blood Reversal Technique, isang martial technique na nawala na ng ilang dekada, at sa edad lamang na 17. Ngayon ay ang kanyang buong clan ay mapapasailalim sa imbestigasyon. At hindi ba nito naisip na maaring ang buong Sword Clan ay maaring mabura? At agad namang pinilipat ng Right Guardian ang paa nito gamit lamang ang kanyang chi, sa nangyari ay nagsisigaw ito sa tindi ng sakit na nararamdaman nito. Matapos ay sinakaw ito ng Right Guardian at sinasabi na mukha yatang minamaliit nito ang information network ng Cult Left Guardian Submeng, at tingin ba nito na hindi niya pa alam na ang Sword Warrior Clan ay isa sa mga Shadow Sword Clan, isang sekretong organisasyon ng Sword Clan. Naiiyak naman si Hail Mayong at napapamura dahil alam na pala ng mga ito ang patungkol sa sekretong organisasyon. At dahil sa wala na itong magagawa pa, ay agad kinagat ng Hangul ang kanyang dila.
Sa nangyari ay nabahala naman ang right guardian at sinasabi na hindi niya ito inaasahan. At ang batang ito ay hindi lamang kinagat upang putulin ang dila nito at lunukan, ay ginawa ding baliktaran ang pagdaloy ng kanyang chi. Naiinis ang right guardian dahil hindi nito magawang pakalmean ang chi nito, at hindi ang mga ito papayag na mahuli ng ganun lamang kadali. Sa isip naman ni Hailma Yung, ay may galit naman ito, at dahil sa ang tadhana nito ay ang mamatay na parang aso lamang ng Sword Clan, at talagang nakakapagsisi ang mga nangyari sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Alas 6 ng gabi sa The Monarch Academy Cafeteria, ay nagkakagulo ang mga kadet sa loob sa pagpasok ni Yoon, at nag-uunahan upang makausap siya. Takang-taka naman si Yoon sa mga nangyayari sa paligid at walang ideya kung ano na naman ba ito. Tumulong naman dito si Haeobong upang harangan ang mga nagkakagulong mga kadet. At dahil sa hindi na magawang pigilan ang mga kadet dahil sa tindi ng kagustuhan ng mga ito na makausap si Yoon, ay napasigaw na ito sa inis at sinabi na ang lahat ay bumuo ng pila. Dagdag pa nito na sino ang mga ito upang kausapin ang kanyang pinuno habang nagkakagulo sila. Kung nais nilang makausap talaga ang kanyang pinuno, ay bumuo sila ng pila, at ay ayon ito sa kung sino ang naunang dumating. Sa nangyari ay hindi naman siya pinansin ng mga kadet na nagkakagulo. Natatawa naman dito ang dalawa, dahil sa pagiging dedikado ni Haeobong sa kanyang trabaho sa paglilingkod kay Yoon. Ngunit bigla itong napaisip kung kumalat na ba ang balita, dahil napakabilis nito at di gaya ng kanyang inaasahan. Dahil akala niya ay hindi ito makakatulong at kahit pa na napabagsak nito ang instructor na si Hu Jin Chang at ang young master na si Qian Yu Chan, at ngayon ay ang kanilang pinuno na si Qian Yu Woon ay kinikilala na bilang isang Vice Lord candidate na makakalaban ng young master na si Qian Muyon ng Dark Clan. At normal na ganito ang mangyayari, ang maging sentro ng paningin ng lahat. Matapos na maorganisa ang pila ni Haeobong, ay isa-isa naman ang nagpakilala at lumuhad ang mga gustong sumali sa grupo ni Yoon. Habang pinagmamasdan ang mga ito isa-isa, ay napapaisip si Yoon dahil napakarami ng mga ito, at ang pakikinig sa mga ito ay tingin niya na matatagalan. Gabi na nang matapos ang mga ito sa mga ginawa nilang pagpapakilala, nang matapos ay agad itong nagpasalamat sa lahat ng pumunta at nagpakita ng interes na sumali sa kanyang grupo upang maging miyembro, ngunit may kailangan sila muna na malaman. Sabi nito na hindi siya naghahanap ng mga tao na sasamahan lamang siya sa magaganap na pagsusulit. Nais nito ng mga tao na magiging kanyang mga tagasunod upang gumawa ng bagong Heavenly Demonic Cult. Alam nitong magiging mahirap at hindi madali ang landas na kanilang tatahakin ng magkakasama, at kung wala silang intensyon na samahan siya sa kanilang paglalakbay, ay malugod nitong tatanggihan ang kanilang intensyon na sumali sa kanyang grupo. Natutuwa naman dito si Wang Hul at napapasabi na ang kanyang pinuno ay mas gumagaling sa kanyang mga pananalita. Maya-maya pa ay agad nitong sinabi sa lahat ng mga nakikinig na kadet, ay nais nitong baguhin at alisin ang pundasyon ng kanilang demonic cult. Matapos na sabihin nito ay nabigla naman ang lahat ng mga nakarinig sa nais na mangyari ni Yoon na baguhin at alisin ang 6 na main clan ng demonic cult. Sa halip na ipakita nito ang pagkapuot nito sa 6 na main clan gaya ng dati, ay ninais na nitong baguhin ang buong Heavenly Demonic Cult bilang kanyang hangarin. Ito ay sobrang nakakamangha. At ito ay hindi gaanong nakakatakot para sa mga kadet at ipinapakita lamang nito ang ambisyon niya bilang isang Vice Lord candidate. Ngunit walang gustong tumulong sa kanya di kagaya sa ibang mga main clan na madaming kaalyado. Napapatanong ito kung ilan naman kaya sa mga ito ang matitira at gustong sumama sa hangarin ni Yoon. Maya-maya pa ay may isa na ditong tumayo at nagpaalam na hindi na ito tutuloy dahil ang kanilang maliit na clan ay naglilingkod na sa Sound Clan, at nasundan pa ito ng nasundan. Sabi ni Wang Hul na gaya ng kanyang inaasahan, nakakalungkot ngunit hindi naman niya masisisi ang mga ito. Nang matapos na isa-isang mag-alisan ang mga ibang kadet ay napangiti naman ito, dahil madami-dami ang mga nagpaiwan sa pagkakataon na ito.
Sabi ng mga ito na matapos na marinig ang mga salita ng Young Master Qian Yuwun, at kahit na malaki ang kakulangan nito sa mga kakayahan, ay hinihiling nito na hayaan siyang samahan siya sa kanyang paglalakbay, at sabay-sabay ang mga ito na lumuhod at nagsasabi na sana ay tanggapin niya ang mga ito, nang bigla namang may tumawag sa ating bida, at sinasabi kung maari ba itong magkaroon ng panahon upang kausapin siya ng saglit. Namumukaan naman ni Wang Hul ito, at hindi ito maaring magkamali, dahil ang kadet na ito ay si Moon Gyu. Nagpadala naman ng isang sound telepathy ang isa nilang kasamahan kay Yuwun at sinasabi na kailangan niyang tanggapin ang nais ng Moon Gyu na ito anuman ang mangyari. Napatanong naman si Yuwun kung bakit naman niya ito dapat na gawin. Sabi nito na ang Moon Gyu na ito ay apo ng 9th Council Elder, Moon Yon. Cadet 408, Dark Dragon Palm Clan, Moon Gyu, sa itaas ng demonic cult, ay ang Lord, at ang mga 12 Council Elder na direktang nakaalalay sa kanya, bukod sa mga Council Elders na nagmula sa 6 na main clan, ang iba sa mga Council Elders ay ang mga talentadong mga martial artist na nakuha ang posisyon dahil sa kanilang napakapambihirang mga abilidad at ambag sa demonic cult. Ang 9th Council Elder, Moon Yon, bilang miyembro ng kilalang Dark Dragon Palm Clan, ay umangat ito sa kanyang posisyon dahil sa kanyang mga nagawa sa panahon ng huling Great Demonic War. Ito ay ang digmaan sa pagitan ng Force of Justice at ng Demonic Cult. Hindi lamang sa nagtataglay ito ng makapangyarihang martial arts, mayroon din itong malaking bilang ng mga tauhan, na nagawang mapalawak ang Dragon Palm Clan sa isang samahan na may kakayahang tapatan ag-6 na main clan ng Demonic Cult. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit ang mga tagapagmana ng Dark Dragon Palm Clan ay ikinukonsidera bilang isa sa mga pinakaimportanteng recruitment target ng mga Vice Lord candidate. Agad naman itong lumapit kay Yuwun, ngunit habang naglalakad naman ay napansin nila Wang Hul na parang may mali sa paglalakad nito. Nang makalapit ay agad nitong sinabi kay Yuwun na mayroon itong 6 na yellow tag sa kanyang pangangalaga, na sinang-ayunan naman ni Yuwun. Sinabi naman nito na ang isa sa mga ito ay Sakanya. Ang 6 na main clan ay tuloy-tuloy ang ginagawang pag-recruit sa kanya bilang isa sa mga lahi ng Dark Dragon Palm Clan bilang kanilang kakampi, ngunit mariin naman niya itong tinatanggihan palagi, at sa pangatlong pagsubok ng Young Master ng Blade Clan na kuhain siya bilang kanilang kakampi ay may nangyari. Sabi sa kanya ng Hangul na Young Master na sa huling pagkakataon ay tatanungin niya ito, kung nais niya ba na maging isa sa kanyang tagasunod. Magalang naman niya itong tinanggihan at sinasbay na ang desisyon nito ay hindi magbabago sa pagpapanatili ng neutralidad, at nais lamang nito na mag-focus sa Demonic Academy sa ngayon. At nang maibigay nito ang kanyang sagot sa ninanais ni Qian Yuchan ay agad naman siya nitong inatake, at sa huli ay natalo ito. Hindi lamang sa kinuha nito ang kanyang yellow tag, binali din nito ang kanyang kaliwang paa at kanang bahagi ng kanyang braso, at iniwan matapos na takutin na sumali ito sa kanyang grupo kung nais nito na pumasa sa ikatlong pagsusulit. Naiinis naman dito si Becky at sinasabi na hindi lamang ito gaaman sa pagkuha ng mga talentadong tao kundi nababaliw din siya sa mga ito. Nagplano ito na sumali sa kahit na sinong grupo at upang makuha ang paghihiganti na nais niya kapag nakapagpagaling na ito. Ngunit, wala ni isa sa mga ito ang gustong tanggapin siya matapos na sabihing may mga pinsala ito sa kanyang paa at kamay. Sa isip naman nito ano naman kaya ang gusto nitong mangyari sa mga sinabi nito sa kanya. Kaya naman sinabi na lang niya dito na sigurado naman ang ating bida na mayroon namang tatanggap sa kanya base sa mga kakayahan nito. Sabi nito na mayroong isang group leader ang nagawang tanggapin siya. Ngunit nagbago bigla ang isip nito makalipas lamang ang 2 oras, at ang lumalabas ay ang Hangul na si Qian Yuchan ay namagitan dito. Inis naman si Heobong at sinasabi na masaya ito at mabuti na lamang na tinanggalan ni Yuwun ito ng isang braso niya. Dagdag pa nito na hindi na niya alintana ang ikatlong pagsusulit, dahil ang nais nito ay ang makapaghiganti matapos nitong makapagpagaling, nang bigla naman nitong nabalitaan na pinutol nito ang kanyang braso. Sa totoo lang ay hindi nito alam kung matutuwa ba ito o hindi.
Kaya naman ay nais nitong maging responsable siya sa kanya sa kanyang ginawa, nagulat naman dito si Yoon. Kaya napasabi ito na naiintindihan niya na nasa hindi ito magandang kalagayan, ngunit bakit naman niya naisip ang bagay na iyon? Humingi naman ito agad ng dispensa sa mga nasabi niya at sinasabi na hindi ito maayos sa pagsasalita, dahil sa pagka-depress na nararamdaman, ngunit gusto nito na sumali kung sakaling hindi niya ito huhusgahan dahil lamang sa kanyang mga pinsala sa katawan. Agad naman siyang tinanong ni Yoon na kung ang ibig sabihin ba nun ay may intensyon ito na samahan siya sa kanyang paglalakbay, o ang gusto lamang nito ang maging miyembro lang ng kanyang grupo. Napapaisip naman dito si Moon-gyu, naalala nito ang sinabi sa kanya ng kanyang master, na kapag pumasok na ito sa Demonic Academy, ay panatilihin lamang nito ang kanyang neutralidad sa lahat ng pagkakataon. Ngunit kapag may dumating na gusto nitong paglangkuran bilang kanyang pinuno, ay maging sigurado ito at obserbahan muna bago ito gumawa ng isang desisyon. Kaya naman ay sinabi nito na kung maari ba na sumali muna ito bilang kanilang miyembro muna sa ngayon, at matapos ay pag-iisipan kung nais ba nitong kanyang maging tagasunod, at nangangako ito na hindi naman siya magtatagal sa kanyang desisyon, agad naman siyang tinanggihan ni Yoon, dahil kung ganito ang kaso ay hindi ito papayag, sa nangyari ay biglang gumuho ang mundo nito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.